Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At mga kapanalig, lagi nating alalahanin na ang kaligtasang dulot ng Panginoong Hesukristo ay para sa ating lahat. Ang Kwaresmang ito ay para sa ating lahat. Ang kanyang pagpapakasakit at kamatayan sa krus ay para sa ating lahat. At ang kanyang muling pagkabuhay ay para sa ating lahat. Kaya nga, lagi din nating alalahanin na tayo'y mag-ukol ng ating pagmamahal at pag-aalay sa Kanya ng ating sarili sapagkat siya'y naging mabuti at mapagmahal sa atin. Kaya sa mga pagkakataon na tayo po'y nagkulang sa pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa, humingi tayo ngayon ng awa sa Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagmamahal na aming maaasahan, nagiging dalisay at matibay ang iyong sambayanan. Hindi ito makaiiral kapag hindi mo pinatnubayan. Kaya't sa pagsubaybay mo, lagi mo kami pangasiwaan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sa Syria ay may isang pinuno na hukbo na labis na kinalulugdan ng hari, pagkat matapang siya, makapangyarihan at pinapatnubayan ng Panginoon, kaya laging matagumpay ang Syria. Ngunit siya'y ketongin, siya si Naaman. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang babaeng Israelita. Ginawa nila itong katulong ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, "Kung asawa ninyo ay lalapit sa propeta sa Samaria, tiyak na gagaling siya." Ang sinabi ng Israelita ay sinabi ng babae kay Naaman. Nagpunta naman ito sa hari at ibinalita ang sinabi ng utusan ng kanyang asawa. Sinabi naman ng hari, "Pumunta ka at padadalhan kita ng sulat sa hari ng Israel." At lumakad nga si Naaman. May dala siyang 30,000 putol ng pilak, 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang kasuutan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Anang sulat, "Mahal na Haring Horam, ang may dala nito'y si Naaman na aking lingkod. Ipinakikiusap kong pagalingin mo ang kanyang ketong." Nang mabasa ito ng hari ng Israel, ginahak niya ang kanyang kasuutan at sinabi, "Ako ba'y Diyos na maaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagilingin sa kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami." Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, "Bakit ninyo gagahakin ang inyong kasuutan? Sa akin ninyo siya papuntahin para malaman nilang may isang propeta rito
sa Israel. Ipinasabi nga ni Haring Horam kay Naaman na ang hanapin nito'y si Eliseo. Kaya sumakay ito sa kanyang karwahe at nagpunta kay Eliseo, kasama ang marami niyang kawal na kabayuhan. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at mananauli sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong. Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit si Naaman at padabog na umalis. Sinabi niya, akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo siya ng tuwid. Tatawagan ng Diyos niyang Panginoon sa ilog Jordan at itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako'y gumaling. Bakit doon pa niya ako pagsisisirin? Bakit hindi sa alinman sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at Farfar? Hindi ba't mas malinis siyon kaysa alimang tubig sa Israel? Siguro na may mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo. At galit na galit siyang umalis. Lumapit sa kanya ang kanyang mga katulong at sinabi, Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo kahit mahirap pa riyan ang ipagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa iyang pinaguhugas lang kayo para luminis? Kaya, na mapag-isip ito ni Naaman, lumusong siya ng ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat, tulad ng balat ng sanggol. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, ngayoy napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tugon. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong iyong batis na hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo't ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Sion ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang aking sa akiyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating si Jesus sa Nazareth, sinabi niya sa mga nasa sinagoga, tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan.
Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel nung kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taot kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Si Naaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at ipinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At mga kapanalig, sa ating pong unang pagbasa ay natunghayan po natin kung paanong si Naaman ay pinagaling ng Panginoon sa tulong ni Propeta Eliseo. At si Naaman na taga-Syria na pinagaling ay nagkaroon ng malaking pananalig sa Panginoon na kinikilala ng Israel. Pero tandaan natin, bagamat hindi siya Israelita, siya ay pinagaling. Ito rin yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa ating Ebanghelyo ngayon, na kung saan sinabi niya na sa dinami-rami ng mga taga-Israel, ang Panginoon ay nagpapagaling din naman sa isang hindi Israelita, isang hindi taga-Israel, kundi sa isang hentil, sa isang hindi kasama doon sa inaakalan ng karapat-dapat na mga anak ng Israel na dapat pagalingin. Alam niyo, nananaig sa kanila yung kami lang ang bayang pinili, kami lang ang bayan na dapat magtamasa ng biyaya ng Panginoon. Kaya sa ating Ebanghelyo ngayon, parang na-hurt sila, nasaktan sila, nagpuyos sa galit ang kanilang kalooban, at sila nagtindigan upang si Jesus ay ipagtabuyan at ihulog sa bangin. Ganoon ang galit nila sapagkat hindi nila kayang tanggapin yung katotohanan na ang Diyos ng Israel ay Diyos ng buong mundo at Diyos ng lahat ng lahi. Parang kami lang, akin lang. Ikaw ba, kapanalig, meron kang ganong attitude? Meron ako isang kaibigan nga minsan nagkwento sa akin. Nung bata daw siya, sinama siya ng kanyang mommy sa mall. And then, yung nasa mall sila, napunta sila sa ladies department or sa teens yata yun, na damit na pambabae. And then, sabi daw sa kanya ng mommy niya, "Anak, ano ang uso ngayon? T-shirt o blouse para sa babae?" Siyempre po, mommy, ang uso ngayon ay t-shirt. Sabi niyang ganoon. Kaya, doon po tayo sa t-shirt, mommy. Pagdating sa t-shirt, sabi ng kanyang mommy sa kanya, "Ano kaya magandang kulay? Ano magandang kulay, anak? Yellow, pink, red?" Ay, ang uso po ngayon ay pink. Baby pink po, mommy. Kaya, tumingin ng baby pink. Nang tumitingin si mommy ng damit nga, "Ay, mommy, maganda po yung yung hindi ganyan napakaraming bulaklak. Mas maganda yung dito lang sa dibdib ang isang bulaklak. Iyon po ang maganda, mommy." Kaya sabi ni mommy, "Ganun ba? Sige. Ito ba maganda, anak?" At ang sabi ngayon nung anak na babae, "Opo, mommy, ganda-ganda po niyan. Ayan,
Gustong-gusto ko po yung kulay, gustong-gusto ko po yung design. Maganda po. Okay. Sige, hingi tayo ng medium doon sa sales lady. At ang sabi niya, Mommy, small po ako. Hindi po ako medium. At ang sabi ni Mommy, anak, hindi naman to para sa'yo, para sa ate mo. Bibili ko ang ate mo. Nagulat daw siya at nang malaman niyang tinanong-tanong pa siya kung anong maganda, akala niya sa kanya, yung pala sa ate niya, di na siya kumibo. Pag uwi ng bahay, nagdadabog at ayaw kumain. Nagtampo siya, in other words. But anyway, nang kausapin siya ng mami niya at puntahan sa kwarto kung ba't di siya kumain, ang sabi sa mami niya, kasi ho kayo sinama-sama niyo pa ako, tinanong-tanong niyo pa ako tungkol doon sa damit na yon. Dami yung tinanong sa akin, di man pala akin. Masakit po yung ganoon. At ang sabi ng mami niya, anak, nung nakaraang linggo magkasama kami ng ate mo, binili ka namin ng bag. Dahil sabi mo, gusto mo ng bag. Yung ate mo ang namili ng bag para sa iyo. Noong nakaraan naman, nagpabili ka rin ng t-shirt, kabibili mo lang. Di mo man lang ba naisip na may kapatid ka rin? Na siguro naman hindi lang ikaw ang dapat kong intindihin, kundi yung kapatid mo rin naman, yung ate mo rin naman, dapat kong intindihin. Nagulat siya at di nakakibo at nagpatuloy pa rin siya sa pagtatampo. Kaya nga siya lumapit sa akin. Gusto niyang tanong kung dapat ba siyang magtampo. At ang sagot ko sa kanya, abay hindi. Hindi lang ikaw ang anak ng mga magulang mo. Alam mong hindi lang ikaw. In other words, meron ding iba naman ang mga kapatid ka na dapat ding bigyan ng atensyon. Don't ever think na sa'yo lang dapat umikot ang mundo. At ang sabi niya, nasanay kasi ko, Father, na puro ako. Dahil lagi naman po akong nagbibigay ng karangalan sa kanila dahil ako po ang honor student sa family. Well, siyempre naman, yung karangalan bilang honor student, siyempre bibigay yun sa iyo. Pero uulitin ko, pero yung pagdating sa pagmamahal, don't ever think na ikaw lang ang dapat mahalin. Yan ang sabi ko sa kanya. Alam nyo, mga kapanalig, ganun din sa ating ebanghelyo ngayon. Hindi dapat isipin sa panahon ngayon, kung babasahin natin ito, parang sabihin natin, hindi naman dapat isipin ng mga Israelita na sila lang ang ligtas sa kanila lang kaligtasan. Dapat isipin din naman nila ang buong iba't ibang lahi na nagtitiwala at nananalig din sa Panginoon. In other words, hindi exclusive sa iisang lahi lamang ang pagmamahal ng Diyos. Kaya kapanalig, hindi rin dapat iniisip natin na tayo lang ang pinagpala ng Panginoon. Because sometimes, Diyos. Pero hindi. Let us always be humble. No, huwag tayong sumobra sa pag-iisip na tayo ay masyado ng mataas. Ang Kwaresma ay nagpapaalala sa ating magpakumbaba. Huwag sana natin ilagay sa kukote nating tayo lang ang pinagpalang anak ng Diyos. Kahit ang kaliit-liitang taong nagugutom. Amen. At mga kapanalig, dumulog tayo sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng kaligtasan. Anumang lahi, anumang panahon at pagkakataon sa ating buhay, tayo ay Kanyang kinakalinga. Sa ating mga panalangin, ating itugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpahayag ng salita ng Diyos na may tapang at isabuhay ito na may paninindigan. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, dinggin Dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang na Kristiyano naway maging malakas upang makasunod kay Kristo na siyang daan at ang katotohanan at ang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pagpapakasakit ngayong Kwaresma, naway gawin nating higit na bukas sa mapangligtas na pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit na nahihirapan sa kanilang kalagayan, naway makita ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay sa pamagitan ng pangangalaga at malasakit sa kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao na nasa piling ng Diyos, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming makapangyarihan, sapagkat wala sa aming lumalapit kay Jesus kung di mo kami akayin sa Kanya. Gawin mo kaming lahat na kaisa niya, upang kami ay makasama mo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Nalulubog akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdaan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming paglilingkod sa paghahain ngayon ay lubusin mo sa aming pakikinabang sa dulot mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giling mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos ng tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Papa, ni Honesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At bilang isang bayan ng Diyos, dumulog tayo ngayon sa Ama sa panalangin itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang sambahan mo, mapasa
Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa isa't isa. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapanalig, narito ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay ng ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kadalisayan at magkaloob ng kapayapaan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at papalain kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos.
Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pagmamahal at habag ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Panis Ostia, Veceli Panis Ostia, Bella Prenun Ostilia, Naro Urbe Auxilium, Unicino Vedomino, sit sempiter na gloria, vivitam sihi net termino, nobis donet in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesu Kristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesu Kristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina't kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng Kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa. Ang mga natatakot at nalulumbay. Ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay. Ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aluin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayong makapangyarihan Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. that we do we blessed be this supplementum sensum defectui genitoque lauset jubilatio saluso non virtus quoque sit et benedictio procedenti abur troque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, prestitis Tieis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribeque sumus, itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iudites sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Hesukristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos sa totoo, tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Hesukristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang walwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.